At tayo sasamahan ngayon ni Assistant Secretary Arnel de Mesa ng Department of Agriculture. Alamin natin kung nagkita na ba sila ng bagong kalihim ng DA, may mga marching order na ba sila, at ngayong papasok na ang talagang hindi mapipigil ang Pasko at bagong taon. Kumusta kaya ang supply ng karne, ng agricultural products na gagamitin natin ngayong pagdiriwang ng Kapaskuhan? Asek, magandang umaga po sa inyo, Henry Uri at si Senator Francis Tolentino. Magandang umaga ka, Henry. Senator Tolentino, magandang umaga po sa lahat na nakikinig at nanonood. Good morning po. Good morning. Ayan, kayo ba, kung hindi ako nagkakamali, binisita na kayo, nakaharap nyo na ba ang ating bagong kalihim ng agrikultura? Tama yan ka, Henry. Kahapon ay nag-report na ang ating bagong kalihim, Secretary Francisco Kiko Chu Laurel Jr. sa DA, at nagkaroon na sila ng meeting ng ating Senior Undersecretary Panganiban. Sen. So nagkaroon na ba ng parang command conference na nagbigay na ng direktiba kung ano ang gagawin? Kasi ang balita ngayon, mag-close na naman yung fishing season. Ito yung lagi kong kinakalampag ang BIPAR tungkol doon sa Tamban sa Zamboanga Peninsula. Meron bang marching orders na ang bagong kalihim ng Department of Agriculture? Meron pong executive session, Senator, kahapon. Bagamat sa Lunes po ay magkakaroon ng pulong balitaan pagkatapos po ng flag ceremony sa DA. Doon po ihahayag ng ating bagong kalihim yung po mga marching orders. Ayun, ang gusto nating marinig. Hindi lamang para sa magsasaka, kung hindi, apektado rin dito ang mga consumers natin. Kasi parang sumisipa-sipa na naman ang presyo ng sibuyas. Bakit gano'n? At saka siguro lahat ng hinaharap natin, magpapasko, yung supply ng baboy, supply ng manok, lahat po yan gusto malaman ng ating mga kababayan kung ano ang gagawin ng bagong kalihim ng kagawaran ng agrikultura. And do we have enough supplies, Asek? We have enough supply, Henry, lalong-lalo na sa bigas. Ina-expect natin pagkatapos ng anihan ngayong buwan ng Nobyembre, pagpasok natin ng Disyembre at going into 2024, meron po tayo, Senator, na about 90 days national stock inventory, which is good for 3 months. At inaasahan po natin na yung Indian rice na 295,000 metric tons ay dadagdag po sa ating inventaryo. So wala po tayong inaasahan na kakulangan pagdating po sa bigas. Sa karni naman po, we have 395,000 po na metric tons ng karne na mapuproduce natin ngayong fourth quarter. At meron din naman pong additional imports noong nakalipas na buwan na inaasahan po natin para hindi po tayo kulangin sa ating pong karning baboy. Sa manok naman po ay sobra ang ating local production at wala po tayong problema dito. Ka-Henry at Senator. Yun ang nakakapagtaka pa rin. Parang kakaunti ang bagyong nanalasa sa ating mga palayan. Ngayong taon na ito. Ako nakaikot sa mga lugar na dating sira ang palay, nakarating ako sa lugar, malayo-layo, ang pangalan ay Burgos, Pangasinan. Ay talagang yung imbilaran ng palay yung karsada. Sabi sa akin, sir, maganda ho ang panahon ngayon, hindi kami masyadong tinatamaan. Gawa ng yung ating mga bagyo ay sa norte, sa ibabaw, doon sa lampas ng Batanes. So bakit gano'n na sa inyong pagkakaalam? Bakit kahit kakaunti ang epekto ng bagyo, ay gano'n din ang volume ng import natin? At baka tumaas pa. Actually, Senator, mas mababa po yung ina-expect po natin na importation ngayong taon kumpara po nung nakaraang taon. Last year po, ang kabuuan na importation natin was 3.8 million metric tons. As of third quarter, September po, ang ating pong importation was about 2.7 million metric tons. Last year po, the same period, was 3 million. So, na-expect po natin na mas mababa po ngayon. Kakaunti ang bagyo. Ganon din siguro sa supply ng asukal. Milling season na ngayon. Kakaunti rin ng bagyong tumama sa ating mga plantasyon ng asukal. Sa Negros. So, ganon din ba? Bumaba rin ba ang importasyon ng asukal? Opo, mas mababa rin po yung level ng importation natin. At inaasahan po natin on the level naman po ng production. Sa palay po, we're expecting 20 million metric tons at least. Ito na po yung pinakamataas na antas ng
level ng production natin. Last year po was 19.7. So makakamit na po natin yung level po ng 20 million metric tons. Dahil tama po kayo, Senator, wala pong masyadong bagyo ngayong taon na in terms of number and intensity. So mas maganda po yung ating production and harvest this time around. Sek, sundan ko lang yung binanggit ni Senator to sa asukal. Wala rin tayo hong po problemahin. Alam nyo naman pagpapasko, Sen, hindi po pwedeng walang minatamis. At marami ang tataas ang production ng tinapay. Lahat yan. Pati kalamay. Pati kalamay. Pati bibingka. Alako, ang santan na napakasarap sa tamales sa atin sa Southern Tagalog. Sek, wala tayong problema sa asukal, ho? Opo, wala po tayong problema sa inventory din po natin ng asukal, both sa yung local na production natin at yung pong dumating through issuance po ng mga special orders, sugar orders. Bawang, sibuyas, sili, wala. Luya, wala naman. Tayo po ay natutuwa sa sibuyas po. Ngayon ay nasa 120, 130 yung presyo. Last year po, matandaan natin, ganitong panahon ay napakataas po, umabot ng 600, 700 pesos. So natuto tayo sa leksyon ng nakaraan, Henry, Senator, na pag kinakailangan po natin, kulang na kulang ang produksyon, ay babalansihin po natin ito para po maiwasan natin yung pagsipa ng presyo. Isa na lang, itong nakaakmang pag-import ng isda, galunggong. Ito ang ano naman ang tumaas ba ang level ng magiging importasyon ngayon kumpara sa nakaraang taon? Nakaraang taon maraming kalamidad. So bakit mas mataas ba ngayon? Asek, isda na ang pinag-uusapan natin. Galunggong. Opo, sa isda naman po ay hindi po rin ganun kataas ang level ng importation natin, Senator. Bagaman tama po kayo, ang bago po nating kalihim, ang expertise po niya talaga ay sa larangan ng pangisdaan, sigurado po bubusisiin niya itong mga importasyon. Nakakain ko lang ng tilapia Hindi naman siguro tayo nag-i-import ng tilapia, no? At dito na lang galing sa tabi-tabi. Pero yung binabanggit niyo yung tamban, ano ba yung tungkol sa tamban? Yung tamban, kasi pinagpipilitan ko na nakakagawa ang tayo ng surplus ng bangos dahil may fingerlings tayo, may hatchery ng bangos. Sabi ko, mag-invento na rin tayo ng hatchery ng tamban kasi yun ang ginagawang sardinas. At yung sardinas, yun talaga ang pagkain ng Pilipino, lalong-lalo na pag may kalamidad. Yun ang pinamimigay. Hindi ko na babanggitin yung brand at yung nakalagay sa latang bilog. Ngayon hinihila na lahat, bukas na. So pag wala tayong tamban, wala tayong sardinas. So sabi ko, mag-invento na tayo ng hatchery para sa tamban. At pinag-aaralan na ng BIPAR at ng Department of Science and Technology. Hindi man tayo dapat mag-import ng sardinas. Dami naman ng sardinas sa mga... So wala tayong importasyon ng tamban, Asek? I-check ko po yan, Henry. Tama po si Senator Tolentino, napaka-importante po ng tamban sa ating sardines industry. At sinisimula na po actually nung last budget hearing, talaga pong yan po yung pangunahing concern ni Senator Tolentino na masigurado po na magkaroon tayo ng R&D o Research and Development dito po sa Tamban. At yan po ay inaksyonan agad po ng Bureau of Fisheries. Salamat kasi tatanungin ko paulit-ulit ako yun. Tuwing nakakita ko ng sardinas. Alam mo, pag dumating ka ng mga dipolog, dapitan, yung sardinas naman ay nakalagay sa garapon na maliit, parang Spanish sardine. Napakasarap. Tatanungin ko ulit yan, Yusek, pag nagkita-kita ang pati sa bagong sekretary, itatanong ko yung tamban. Asek, salamat po. Salamat. Paparating po agad natin kay Secretary Laurel. Very good. Asek, salamat na marami sa inyo. Good luck sa inyo with the new secretary. Maraming salamat po, Senator at Henry. Mabuhay po kayo. Si Asek Colonel de Mesa ng Department of Agriculture. Lahat ay nakatingin ngayon at Senator, lalo na para marahil kayo sa ating bagong kalihim ng agrikultura sapagkat marami itong kakaharaping problema. Lalong-lalo na sa bigas. Pero ang kanyang expertise na nabanggit nga at nababasa natin ay tungkol sa isda, sa palaisdaan. So, tama-tama rin yung importation ng galunggong at maraming isda at maging yung nakakalabas na isda sa atin na ine-export naman natin. Marami tayong ang ina-export nating isda papunta doon sa
bansa. Anong bisita natin Prime Minister ngayon? Di ba ho? Yung mga tuna. Prime Minister ng Japan. Opo. Ang ating mamaya ay kayo nasa Kongreso rin. At, habol tayo pagkatapos ng programa nga. Alright. Babalik tayo samantala. Bago tayo mag-commercial break ay alamin muna natin ang... wala pa si Milky. Sige, we will be right back. After the break, pag-uusapan natin ang isang meron palang bago hongkwan ngayon Senator, yung kasundo ang mamamagitan sa atin ngayon at sa Japan, yung reciprocal agreement, access agreement. Pag-uusapan natin yan when we return. Sandali lamang, babalik po kami ni Senator Francis Tolentino. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. all you need is pride. All you need is pride. ACS. Bawat issue ay hihimayin at malalimang aaralin. Na iwan natin ang intelligence experts dun sa intelligence agencies ng gobyerno. Walang kontrobersyang palalampasin. Walang tanong na hindi sasagot. So needless to say, sir, kasali pa rin ang smart map. One-on-one, kasama ang mga politiko at mismong mamamayang Pilipino. Samahan niyo po ako tuwing linggo para alamin ang bawat katotohanan sa likod ng kontrobersya. May nagbabalik. Hatid ang action-packed games, intense plays, latest happening sa sports. Abangan ang pagbabalik ng Match Point Season 2 sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes.
Chavez po ay may importanteng mission ng aming former station manager, Vice President ng DZRH. Hindi natin nakakasama. But we have Senator Francis Tolentino, ang Senate Chairman ng Committee on Blue Ribbon and Justice.